sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening, Jesus! Good evening po sa ating And lahat. welcome sa ating midweek Bible Bible study. Ayan, thank you Lord. Hello po, mga kapatid. Hello po sa lahat po ng nanonood. Ayan. Hello po, good evening. Kung nung nakaraan pong ating Bible study ay yung sibling tandem. Kami naman po ay father and sons. Ayan. Naalala ko yung awit ni Cat Stevens, yung father and son. Di ba? Kaya praise the Lord. Ngayon po kaming mag-aama. Ang naka-assign ngayon para mag-greet, bumati sa ating mga kapatiran ngayong ating Bible study. Pero bago yon, sino ba unang gustong bumati? O, yung aking muna panganay, si Brother JB. Ayun, binabati ko po sila, sila Mame sa Cavite, yung mga tito-tita ko, and si Lola Mama rin. Hello, good evening sa inyo dyan. And binabati ko rin po si Andrea Reyes na nasa Japan. Sino ba yun? Ay, girlfriend ko. Mag-ingat ka dyan palagi. Ayan. Si Brother Lucas naman, babati rin. Ako po, babatiin ko din po sila Lola Mama po at sila Ate Janela po, sila Ate Bebeb po, sila Tito Epoy din po, sila Tito Ian po, si Tita Len po, si Tito Balong po, tsaka po si
at sila mami po, sila tito, Lahat ng tito tsaka lahat ng tita. Kakapinsan natin. Ayan, si Kuya Enol. Thank you, Lord, na patuloy na pinapalakas ang ating Panginoon. At ang mami ko, siyempre, tsaka si Mama. Ayan, lahat aming mga mahal sa buhay, sa Cavite, sa Caloocan, sa Kogyo, at sa si Pastor Lito, tsaka Sister Elisa Orap sa Amerika. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. At kami nga ngayon ng naatasan ngayon na mag-greet, Father and Son segment. Ayan, praise the Lord. Nakakatuwa dahil nga hindi ko rin na-expect na kami pong mag-aamay masasalang dito, na ako ay tuwan-tuwa sa Panginoon dahil katuwang ko na sa gawain ng aking mga anak. No? Isang napakalaking pagpapala para sa akin yun. Nga pala, aking mahal, pinabati ko sa bahay. Nagpipiga ng labada eh. Ay, kaya Mama. naiwan mo sa bahay. Ayan, thank you Lord. Sabi nga talagang nakaka-bless talaga na yun nga katuwang ko na sa gawain itong mga bata na talagang nagagamit na rin sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Bago yun, baka meron tayong mga early bird, mga ating unang mga nag-log-in. Yan. Batiin muna natin. Ayun, binabati ko po si, Oriza Buhay Satiba. Sino yan? Okay. Hi po. Hello po. Ayan. Happy watching po. At si Celeste Tixon Cecilio. Kilala mo yan? Oo, dito Michael. Oo. Yun pala yun. Si Eteng. Ng San Hello Pablo po. natin. Good Mga taga San evening. Pablo. Hello po. Sino pa? Pati kay Ate Jamie Hapin. Happy watching, Yan. Ate Jamie. From Hag na Bohol. Ayan. Jamie, Mayo Buntag. Pati kay Sister Lorna Rosilio Pehi. Ayan, ang ating Good evening po. Happy watching. Mendes, ating Mendes Outreach. So, si Lucas naman. good evening po kay Sister Lisa Capuno Alvaran, Sino yan? yung taga San Pablo. Si Tita Lisa. Oh. Sino pa? Good evening po kay Sister Maria Teresa Sepulveda Yan, si Tikya. Good evening, sister. Happy At- watching. at kay Sister Linda T. Javier. Ayan, Sister Linda Javier, si Mine. Good evening po. Brother JB, sino pa ating mga Ayun. kapatiran? Happy watching rin po kay Sister Ami Hernandez. Ayan po. Happy Ayan, watching po. ating Kalawan. And kay Sister Nancy Colina. Ayan. Pati rin po kay Sister Rita Manggao. Ayan, the Po, lady good in evening red. po. Happy watching po, mga kapatid. Lucas. Good evening po kay Brother Edwin Lopez at kay Sister Ami Hernandez. Good Ayan. evening po. Kay Sister Luz Biminda Lopez ko. Good evening po. Good Happy evening po. watching. Kay Brother Andy. Ayan, Minister Andy. Sister Carmela Tison. Sister Carmen Mahia. Ninong Ali Bernardo. Thank you, Lord. Happy watching. Si Maring Olive Caray ng ating Makati session. Si Sister Cora Kagimbal. Si Pastor JB. Good evening po. Good evening Happy po. watching. Sister Bibian Caramba and Brother Bernie. Ayan, praise the Lord. Happy watching po. Good evening po. Sino pa Brother Lucas. Good evening din po kay Sister Cecil De Jesus Teves. Ninang mo yan. Hello po. Ng Bulacan. Hello po. At kay Sister Klang Monintala Rabang. Ayan. Ayan. Sino pa? Dito naman po, si Brother Alan Cabral. Happy watching po. Sino ba Ayan. alam? Sino ba yan? Alan Cabral is watching. Sino yan? Ninong ko. Ninong Alan. Ayun. Hello rin po kay Sister Sally Geron Yes. Bartolome. Ayan po. Sally. Hello. And kay Miriam Uson. Ayun. Ayun. Ayan, purihin ng Panginoon. Ayun na lang. Bago po tayo magpatuloy sa ating mga pagbati, kung yung nga pong mapapansin, Father and Son, Sons Tandem. At yun nga, nung kami nga nabigyan ng assignment na Father and Sons assignment kami, na greeters,
nagpe-pray ako sa Panginoon, ano ba maganda nating i-share din na sa Biblia na father and sons din. So, na-remind ako lang sa kwento sa pangyayari kay Eli. Yan, sa 1 Samuel 3. Di po ba? Eli and his two sons. Alam nyo, medyo mabigat itong mag-aamang to. No? Kung may tinatawag na mga ideal father, eto, hindi ko masyadong masabi kung ideal father to. Nais kong inyo ring basahin mga kapatid dyan sa 1 Samuel chapter 2, chapter 3, chapter 4. Ating pong malalaman mga kapatid kung anong uri ng tatay si Eli sa kanyang dalawang anak na lalaki. Pero nais ko rin po kayong bigyan ng konting pagpapaliwanag din mga kapatid tungkol dito sa Eli and his two sons mga kapatid. Si Eli kasi mga kapatid, sabi nga the priest was a poor excuse of a father and a priest. His two sons, Hophni and Phinehas, did not know the Lord. But Eli allowed them to have leadership in handling sacrifices of the people. Yung kanyang dalawang anak, they were evil and took by force the meat given for sacrifices. And their sins are greed and immorality. Sipin niyo mga kapatid, no? Si Eli ay priest mga kapatid. Siya po ang nag-train kay Samuel. And yet, siya nga yung priest sa temple, pero yung kanyang dalawang anak, ibang klaseng mamuhay. Sabi nga, ang ginagawa nitong dalawang kanyang anak, ang kasalanan nitong kanyang dalawang anak, greed and immorality. Kasi nga, ginagawa ng dalawang bata, dalawang anak ni Eli, kinukuha yung mga matatabang offering na meat sa na-offer sa temple. Tapos, yung mga babae po nagsaserve doon, nako, hindi po maganda ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Greed and immorality. Ito po mabigat. Doon sa 1 Samuel chapter 3 verse 13. Pakibasa ating basahin mga kapatid Sandali lang po Ito mahalaga po mga kapatid. 1 Samuel chapter 3. Verse 13. Ito po mabigat mga kapatid. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ng kanyang sambahayan, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Alam na alam ni Eli yung ginagawang hindi maganda sa templo ng kanyang mga anak. At sabi nga sa ating binasa, ni hindi man lang niya ito sinasaway, hinahayaan lang niya itong lapastanganin ang banal na templo ng Panginoon. Kaya through Samuel, pinasabi ng Panginoon kay Eli ito mga kapatid. Alam nyo, isang nakita ko rito, tunay talaga, no? Yung father's love, yung sobrang pagmamahal ng tatay minsan, kapag hindi mo talaga nabalanse, minsan ganun mga kapatid. Mali na yung ginagawa, hahayaan mo lang. Kasi mahal na mahal mo. Baka ano pa nga ito mga kapatid Kasi sabi rito, sila inilagay pa ni Eli sa mga vital position sa pag-ooperate ng temple. Sila'y naka-assign mga kapatid doon sa pag-gather ng mga sacrifices. And yet, hindi magandang ginagawa. Po ba? Alam na alam ni Eli yon, pero hindi po niya ito sinasabihan. Nakita ko mga kapatid siguro, sobrang kanyang pagmamahal, paborito niya siyempre, mga anak niya yun Kaya pala sa mga pamilya, sa mga tatay na may mga anak, ito pala nga ating iwasan, yung favoritism. May sinasabi yung Bible dyan sa James chapter 2, verse 1. Pakibasa po, Brother Lucas. James 2 verse 1. My brothers,
as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Yan. Sa verse 9, James 2:9 pa. James 2 verse 9. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. Ayan, mga kapatid. So sabi ng Biblia, hindi talaga kalugod-lugod sa Panginoon kapag we are showing favoritism. Alam nyo, merong mga ano yan tatawag na mga synonyms yung word na favoritism. Pakibasa, Brother JB. Kuya JB. Ayun, yung synonyms ng favoritism. Yung meaning muna na favoritism. Yung meaning. Ang meaning ng favoritism is the practice of giving unfair treatment to one person or group at the expense of another. Ayan. Giving Unfair treatment unfair treatment to one another or group at the expense of of the another. others. Ayan. Kasi nga, may pinapaborang ka at meron namang hindi. Ano yung mga synonyms ng favoritism? Ang synonyms ng favoritism is bias, partiality, prejudice, discrimination, one-sidedness, and nepotism. Yun, mga kapatid. Nag-mark sa akin yung word na nepotism Akin tinignan yung meaning ng nepotism. Kasi yun ang nakita pong kasalanan ni Eli. Nepotism, mga kapatid. Synonyms of favoritism. Nepotism is the practice among those with power or influence of favoring their favorites, especially friends, sons, and relatives. Naalala sa gobyerno, bawal sa gobyerno yan Yung nepotism, na mag-a-assign ka sa gobyerno ng kamag-anak, mga kapatid. Bawal ang nepotism. Kaya nga, nangyari kay Eli, sa mga vital position, ang kanyang inilagay, yung kanyang dalawang anak. Sabi nga hindi kilala ng mga anak ni Eli ang Panginoon. Tapos pinag-handle sa gawain ng Panginoon, yung mga walang alam sa Panginoon. Kaya ang nangyari, greed and immorality. Kaya nga sabi ko, salamat sa Panginoon, tayo as Compi, kung inyo titignan mga kapatid, sino ba yung ating mga board of elders? Di po ba? Kung inyong titingnan yung mga pilido, hindi naman isang pilido, mga kapatid Maraming pilido, iba-iba. Hindi magkakamag-anak. Ang Diyos ang pumipili, mga kapatid. Di ba, mga kapatid? Sa kakumpi-kumpi, ating mga department heads, magkakaiba rin ng pilido. Hindi isang pilido. Magkakaiba, mga kapatid. Nangyari dito kay iisa. Kay Eli, iisa ang namamahala. Problema, mga kapatid, hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya mabigat, mga kapatid, yung naging kasalanan ni Eli. Hinayaan niyang gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos yung kanyang mga anak sa templo. Kaya yung pinadala si Samuel at sinabihan si Eli na ganito ang mangyayari sa iyong pamilya. Gusto niyo bang malaman, mga kapatid, kung ano naging consequence ni Eli sa kanyang kasalanan? Pero bago yan, tayo muna yung magbe-break. Babati muna tayo ulit. Okay. Father JB, bati ulit tayo. Ayun, bati po ulit tayo. Saan tayo nag-end? Ito, good evening po kay Sister Jeline Cortel Legaspi. Happy watching po. And kay Sister Josie Umayam. Ayan. Pati kay Sister Nida Gelardino. Ninang mo yan. Ayan. Yes. Gelardino. Ayan. Sa taga Makati. And kay Sister Elizabeth De Mesa. Ayan. Sabi niya, good evening bros, watching you. Brother Lucas. Good evening po kay Sister Amorlita Fulgencio. Fulgencio. Hello po. Hello din po at good evening po kay Brother Ricky Cruz Samson at kay Brother Renato Cruz. Yan. Ayan.
Good evening din po kay Sister Alicia Vega Torato. Ayan, ng ating Paniki Tarlac. Ayun, good evening rin po kay Sister Connie Castillo Sir Caudilla. Connie, hello. Hello po. Brother And Noel. kay Brother Cromwell Batalier. Brother Ayan, Chrome. happy watching, Brother Cromwell. And kay Sister Joy D. Calderon Ricafort. Ayan, good Kapatid ni evening Brother po. Benny ng ating Bulacan. Yes. And kay Tita Jeng, Jennifer Abena Garcia. Happy watching po. Brother Lucas. Good evening po kay Sister Daisy Goyena Ayan. at kay Sister Baldo. Baldo. Siya yung mama ni Andrea. Timba. Okay. Happy watching Sister po. Baldo. Yes. Okay. Good evening po from Japan. Good evening din po kay Sister Carmen Mahia at kay Tita Lisa Sino Lisa? Sino Lisa? Pangilina. Maraming Lisa eh. Yan. Ayan. Binabati ko rin po si Brother Roberto Ugalde. Oy, Father Robert. Ayan. Hello po. Pati Sister Adelina Bacani. Ayan. Ayan. And kay Mama Nene. Hello po, Mama Nene. Happy watching. Ayan. Sa Tagaytay pala si Mama Nene, nagpapalamig. Wow. Yung brother pala ni Sister Nene Awang, si Brother Joe. Happy birthday po. Ayaw, happy birthday po, brother. Brother Happy Joe. birthday po. Yan. Yan. Ngayon, sige. Atin mo nang tuloy. Sige. Maya. Sige. Bati mo na tayo ng birthday daw, sabi. Happy birthday kay... Happy birthday po kay Pastor Rapi Rian. Happy birthday, Pastor Rapi. Salamat sa breakfast kanina. Ha? Sarap na Healthy breakfast. May kwek-kwek, may kamote, may mais, may turon, may saba, may mani, may pandesal, may turon, at may brewed coffee. Wow! Salamat sa healthy breakfast. Yan. Happy birthday, Pastor Rapi. At kay Brother Joseph Awang, ayan po. At si Sister Eliza, ano yun? Ano ba pangalan nun? Bilis eh. Belated Si happy birthday po kay Brother Aaron, kay Sister Audrey Estrella, happy birthday po. And yung mga nag-birthday po nung March 17, which is si Pastor Rapi and si Sister Patricia Kagimbal. Kay Sister Julian Isabela. Sister Charmaine Charmaine Melgar. Melgar, Ayan, thank you, Sister Donali Donali Suarez, Suarez. and si Yan. Brother Joseph Awang. Yan. Happy Sister- birthday po. And last, si Sister Eliza Escala. Ayan po. Yan. At Happy belated, birthday. yan, sa mga nag-birthday din. Si Aaron, yan, Brother Aaron. At happy anniversary kay Brother Rodelio and Sister Luz Ilaga. At si at Brother kay Brother Dave, Dave po at Sister Sis Mean Gelido. Gelido. Oh. Kay Brother Kay Jeff Brother din Minister po. Jeff. Kay Marichu. Happy anniversary Happy po. anniversary, po. Minister Jeff, Sister Marichu. Sister Marichu. Ayan. Okay. Ating tuloy mga kapatid, no? Ano ang nangyari? Ano naging consequence ni Eli sa kanyang ginawang pagpapabaya, mga kapatid, ng kanyang mga anak, sa ginawa ng kanyang mga anak? Alam niyo po, una-una, nung lumaban sila sa mga Pilisteo, nakuha yung kaba ng tipan, which symbolizes the presence of God. Nung nabalitaan ni Eli, mga kapatid, nagulat siya sa kanyang pagkakaupo. At siya'y natumba sa kanyang pagkakaupo. Sa sobrang laki niya, nabali ang kanyang leeg. Hindi lamang yon. Yung kanyang dalawang anak ay napatay sa labanan. Hindi lamang yon. Yung kanyang daughter-in-law na asawa ni Pineas, pagkapanganak, namatay din. At ang nabuhay, yung anak ng yung baby lamang. Alam nyo, ang pangalan ng baby? Ikabod. Alam nyo kung ano yung Ikabod? The Lord departed from Israel.
umalis, iniwan sila ng kaluwalhatian ng presensya ng Diyos. Grabe mga kapatid, nangyari. Kaya delikado pala yung favoritism. Kaya sa mga pamilya, sa mga tatay, may mga anak, kaya nga ako, itong dalawang to mga kapatid halimbawa na lang, sino nakatoka sa paghugas ng pinggan? Kaming dalawa yung nakatoka sa hugasan kasi ang way kasi ng paghuhugas namin is kada araw salit-salit kami ni Lucas. Kaya Isahan. pag kunyari ngayon ang maghuhugas ako, bukas naman si Lucas, ganyan. Kasi Salit-salit hindi lang po. Hindi pwede na, si Bunso, wag mo na paghugasin niya kasi bundi, mga kapatid. Sino nagsasalin ng tubig sa rep? Si Lucas. Si Lucas. Sino tagatapon ng basura? Ako. Kuya. Sino tagalagay ng lalagyan sa kitchen? Lucas. Po. Yan mga kapatid, mahalaga yung mga kapatid. Sa bilang tatay, sa ating mga anak, wag mong ipapakita na meron tayong paborito, mga kapatid. Kailangan pantay-pantay ang ating pagtrato sa ating mga anak, mga kapatid. Sabi nga mga kapatid, ito, a good father and son relationship. Una, as a son, bilang anak, a son wants to know what the way he is living his life, his interest, hobbies, schoolwork, or passion is pleasing to his father. Ganun pala gusto ng mga bata Gustong pinapaalam lagi ng mga anak natin yung kanilang ginagawa, yung kanilang interest, kanilang mga hobbies, yung mga nangyayari sa school, at yung kanilang mga passion. Kung ito ba ay nakalulugod sa tatay. Kaya kapag halimbawa ang ating mga anak nagkukwento, pakinggan natin mga kapatid. Kasi meron silang gustong sabihin sa atin. At gusto nilang malaman kung yung kanilang ginagawa ba sa kanilang buhay ay nakalulugod ba o matutuwa ka ba. Salamat sa Panginoon, itong aking bunso, itong si JB, may malaki na hindi na masyado makwento to dahil sa girlfriend. Wala akong alam masyado Pero itong aking bunso, makwento to. Kaya alam na alam ko lahat ng kanyang activity, mga kapatid. Kahit sobra sa kwento. Masyado makwento. Pero mahalaga pala yun. Tayo makinig, mga kapatid. Kasi gusto nilang malaman kung yung ginagawa ba nila sa araw-araw, kanilang interest, hobbies, passion, ito ba'y ikatutuwa ng mga magulang. Kaya mahalaga, kasi minsan ng tatay, tuwa nga, ginagawa ako. Wag, mga kapatid. Tenga, ating pakinggan. May sinasabi. Kasi ang mahirap, mga kapatid, pagka walang tengang tagapakinig, baka sa labas yan, magkwento. Baka pagkwento sa labas, mapayuan ng hindi Kristiyano, baka kung ano ang gawin. Kaya mahalaga bilang mga tatay, tingnan natin. Gaya ng gusto ng ating mga anak, makinig tayo sa mga kwento nila para malaman natin, mga kapatid, kung ano ba ang kanilang mga nangyayari sa kanilang buhay. Ngayon, as a father, it is critical for a father to guide his sons into right action and help them live a life centered to God and to others. Tayo bilang mga tatay, mga kapatid, napaka-critical ng ating role, mga kapatid. Kaya mahalaga, magabayan natin sa tama ang ating mga anak at tulungan sila na ang kanilang buhay ang maging sentro ang ating Panginoon. Paglilingkod sa Panginoon at pagiging mabuting tao sa kapwa. Napakahalaga, mga kapatid, sa ating buhay, mga kapatid dyan bilang mga tatay. Kaya nga, sabi nga madaling maging tatay. Pero medyo mabigat magpaka-tatay, mga kapatid. Ano pa? Fathers are pillars in the development of a child's well-being. Totoo, mga kapatid. Tayo ang sandigan ng ating mga anak sa development ng kanilang pagkatao. Kaya kung ano yung sinasabi mo sa kanila, mahalaga, mga kapatid dyan. Kaya dapat magbilang tatay, maging tama, mga kapatid, ang ating pagpapalaki sa kanila. The children look to their father to lay down the rules and enforce them. Yan, mahalaga. Yung ating mga anak, mga kapatid,
kahit anong tad-tad natin ng patakaran sa bahay, kung wala namang enforcement, kung puro rules, kung wala namang enforcement, parang tatawa lang mga anak, ay, hindi naman ganyan si mama, si papa, wala. Puro lamang sabi ng rules yan, pero hindi naman pinapatupad, alam nila yon. Kaya mahalaga mga kapatid, kapag may sinabi tayong patakaran, panuntunan, see to it na we will enforce our rule, mga kapatid. Ano pa? Yung mga bata, they also look to their father to provide a feeling of security, both physical, emotional, and spiritual. Kaya ating mga tatay, talagang sabi ko, hindi biro ang maging tatay, mga kapatid. Lalo kami mga manggagawa, mga kapatid, kasi as a Christian father, Christian worker, mas mataas ang expectation, mga kapatid, sa amin. Dahil siyempre sabihin, yan ba anak ng worker? Naku, mabigat yun. Di ba, mabigat yun, mga kapatid. Kaya dapat tayo mga tatay, lalo kapag nakay Lord, let us do our part to develop the well-being of our children. Just like Eli, mga kapatid, hindi po niya dinevelop yung good well-being ng kanyang mga anak. Kaya, ano nangyari? Buong angkan, buong pamilya ang napahamak, mga kapatid. Kaya nga sabi doon sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way they should go. And when they grow up, they will not depart from it. Glory to God, mga kapatid, itong dalawang batang to, salamat sa Panginoon. Grasya ng Panginoon, mga kapatid, na sila'y lumalaki sa aral at tuntunin ng Panginoon. Itong ang aking panganay, siya po yung magkakalis na sabi sa kanya, ano ba maging gusto mong Gusto niya music. Diba? Music. So sabi ko, thank you Lord, kasi ang music, alam natin yan, magagamit yan sa gawain ng Panginoon. Hindi ko naman minamasama kung siya mag-doktor, o mag-engineer, o mag-ano man, mga kapatid, pero nung sinabi niya gusto niya music, sabi ko, thank you Lord. Alam ko yung puso nasa gawain ng Panginoon. Ito si Lucas, di ko pa alam kung ano gusto eh. Ano ba gusto mo sa pagkalis mo? Mag-nurse daw yan. Mag-nurse ka ba? Okay. No. Kaya mga kapatid, scientist. Ayan, purihin ng Panginoon. Okay, tayo muna bumati, mga kapatid, mga anak. Sino pa? Ayun. Happy watching po kay Sister Beron Patulay. Sino yan? Ninang mo rin yan eh. Pala. Puro ninang mo yata binabati mo. Hindi, nakikita ko dito. Ayun, pati happy watching rin po kay Sister Catherine Hernandez Alina. Ating kalawan. Pati kay Sister Mylene P. Aquino. Happy watching po. And kay Sister ba to? Shirley Barrera de la Peña. Ating Pangasinan. Ayan. And kay Menchi De Leon, Sister Menchi. Menchi, ating co-worker. Brother Lucas. Good evening po kay Sister Elena Cancio at kay Sister Benilda Francisco po. Benilda, Pastor Fred, hello po. Good Hello evening. Po. At good evening din po kay Sister Nancy Colina. Sabi niya po dito, blessed si Minister Elmer kasi lumalaki ang mga anak niya na kasama si Lord at mga gwapo, you know. Glory to God. May jacket ka. Glory to God, glory to God. Kaya pala binasa mo, ha? Okay. Ayun. Happy watching rin po kay Sister Mercedes Sarne Pega. Ayan, ating kalo. Pati kay Sister Sally Giron Adun. Nanay Adun. Ayan. And, umulit lang ulit eh. Kay Sister Teresa Lim Orubia. Happy watching po. Ating kaibigan, Quezon City. And kay Sister Estrelita Garcia Galang. Si Ima. Hello po, Ima. Happy watching. Happy watching po. And Denise Nicolette, si Nikki ng Mendez. Si Brother Patrick Besite. Ayan. Nasa dulo na yun. Ayan, Sister si Brother Lucas. Good evening po kay Sister Melvi Tuzon Tungkab, kay Sister
Zenaida Radam, kay Sister Minda Gonzales, kay Sister Catherine Hernandez Alina. Good evening po sa inyong lahat. Good evening din po kay Sister Venus. Good evening din po kay Sister Venus Carambas at kay Sister Julie Caray. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Brother Jeff, at Sister Choi pala sa December 19 pa pala anniversary. Advance anniversary. Super advance. Advance happy anniversary, Brother Jeff, ha? Yan, Sister Choi. Okay. Ayan, purihin ng Panginoon. At pinabati ko rin siyempre yung aking mga prayer meeting sa Olongapo, sa Samal, Bataan, sa Dinalupihan, Sister Merly, Brother Gary Fonseca, Sister Ann, Sister Camille, Nanay Flory Ripotola, Brother Michael Ripotola. Happy watching po mga kapatid. At yung aking Greenland na prayer meeting din, Greenland Prayer Group. Sister Rose, Brother Tristan, Sister Badermon, Sister Rubio, Joy, Estrada family, Brother Robert, Sister Letty, sino pa ba mga nandun? Sister Chai, yan, Sister Chai. Si Sister Bea, tsaka si Sister Lord Jean, ayan, thank you Lord. At ano ba yung ating Monday na prayer meeting? Yung Ramos Prayer Group, Sister Mila Santarinala, Sister Nora Kalingo, Nanay Peli Alaray, Sister Grace Ramos. Sino pa ba yung sa Ramos natin? Marami yun eh. Yan. Happy watching po sa ating mga kapatiran. Thank you, Lord. Happy watching po sa lahat. Happy watching po. Meron pa kayong mabatiin pa? Yan. Batiin ko po. Medyo dulo-dulo na to. Batiin ko po si Sister Aurelia Fabro po. Yan. At kay Brother Boyet Ceremonia. Ating talim. Yan. Happy watching po. Good evening po. At kay Sister Laura Danganan. At kay Sister Carmen Sebastian. Yan. Ating makaturing prayer group. Brother RJ Batingan ng ating Gumaok Good prayer evening group. po. Good evening po. San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Ayan. Kay Sister Fe Marbid po. At kay Tito Otan Bartolome po. Hello. Hello Brother po. Otan. Sino pa? Dulo na yun sa akin. Good evening po kay Sister Angelita Zaraspe. Nanelita, salamat po sa tinapay. At kay Sister Milet Cruz po. Yan, Sister Milet, hello po. Good evening mga kapatid. Ayan. Ayan, purihin ng Panginoon. Eto. Si Sister Carmela Tison. Ayun. Happy watching po. And kay Brother Boyet Ceremonia. Ating talim, ayan. Thank you, Lord. Ayan, purihin ng Panginoon. Salamat sa ating Panginoon, sa ating mga kapatiran, nating kasama ngayon. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating Bible study. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, muli salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa hapon na ito, na muli mo kaming tinawag, pinili, Panginoon, tinipon, upang magpasalamat, magpuri, umawit, mag-aral, Panginoon, sa inyo. Lord, aming dalangin, Panginoon, na tanging pangalan mo lamang ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan at sa aming kawalan, Panginoon. Kayo po magturo sa amin. Lahat ng pasasalamat, papuri, ay sa iyo lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ating po tawagin ang ating Comfy Music Ministry. Thank you, Lord. Good evening po sa lahat. Magandang gabi po. Blessed Wednesday sa ating lahat. Kayo po ay welcome na welcome sa ating weekly Bible study. At alam ko pong lahat ay naghihintay ng mensahe. At bago po yung mensahe, tayo po'y maghanda upang magbigay ng pinakamataas na papuri, luwalhati at pagsamba
sa gabing ito sa ating Panginoon. Brother Bong. Yes, from north, east, west, south, at maging sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, magandang gabi sa inyo. At dyan lang po kayo at samahan niyo po, magsama-sama po tayong makinig at mag-aral ng mabuting balita. At Minister Andy. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Lahat pong nanonood, binabati po namin kayo ng happy watching sa ating pong midweek Bible study. Purihin ang ating Diyos. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Purihin ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y sumamba at magpuri sa Panginoon. Amen. Go! Amen. We are called. We are chosen. We are chosen. We are favored and blessed by the Lord. Troubles may come, Troubles may come. storms may go. Storms may go. We have hope, we have faith that does not waver. We are ambassadors of faith. Ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. One more time, we are called. We are called, We are called. we are chosen. We are chosen. We are favored and blessed by the Lord. Troubles may come, Troubles may come. storms may go. Storms may go. We have hope, we have faith that does not waver. We are ambassadors of faith. Ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We will blow the trumpet, sound the alarm in this holy mountain to prepare the way of the Lord. We are ambassadors of faith. Ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We will blow the trumpet. We will blow the trumpet, sound the alarm in this holy mountain to prepare the way of the Lord. Oh, we are ambassadors of faith. Ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Greater is He that is in me, that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty
Almighty God, my Savior. He's Almighty God, His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God, His name is Jesus. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God, His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Lord, Lord, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Thank you, Lord Jesus. Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon. Let's offer ourselves to God. Especially in this time of Lent, we remember the crucifixion and death of our Lord, but most of all, we are reminded of His victory, of His resurrection. Our God is alive, buhay siya, at siya'y dapat sambahin, papurihan, luwalhatiin sa bawat panahon at bawat sandali ng ating buhay. Thank you, Lord. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. How awesome are your deeds, oh Lord. Your faithfulness will last
faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love for us. You are greater than all my fears. You are the author of all creation. You are more precious than gold and diamond. You are the greatest of all. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus. Mountains will be shaken, and the earth will quake.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palapakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory, glory, glory to God. We have an awesome God, our Lord Jesus Christ. Again, magandang gabi sa Comfy Family at sa lahat ng mga kapatiran. Glory, glory to God. Sa ating Bible study, bago ko tawagin, andito ngayon atin ngayon ay si Pastor Fred. At pero kanina, glory to God, yung ating mga kamanggagawa at ang kanyang mga anak, napaka para bagang marami ba kayong nakikitang mga ganong uri ng pamumuhay na minsan yung mga magulang ay natotolerate yung mga ginagawa ng mga bata na lihis sa kalooban ng salita ng Diyos? Ako, yung kanina. Glory to God, itutuwid natin at kung meron mang mga, kasi yung greed is a form of idolatry sa Colossians 3:5, tsaka yung immorality, works of the flesh will not inherit the kingdom of God. At yung naging pangalan Ikabod, the presence of the Lord departed from Israel or from the family. Nako, napaka yung warning, mga kapatid. Salamat at maraming mga magulang na napapalaki, pinalalaki ang kanilang mga anak sa salita ng Diyos. Glory to God, glory to God. Kung meron man, maituwid, maihantong natin yung bukas kasi yan yung ating pag-uusapan May pag-asa naman. At tonight, meron ako reflective question, Pastor Fred. Meron lang muna sa mga kapatiran. Ito. Pag-contemplate. Ito, How did you come to be a Christian? Yan. Okay, ulit, how did you come to be a Christian? At ang pangalawang reflective question, what are you trusting in for eternal life? What are you trusting in for eternal life? Itong dalawang question na to, mamayang konti, makinig tayong maigi. So, una, how did you come to be a Christian? Parang andaling marinig, Pero pagka sasagutin mo na, sagutin nyo nga, mga kapatid. How did you come to be a Christian? Ako rin, dito sa aking si Spurgeon kasi meron siyang mga, kilala nyo naman yung isa sa masasabi kong, ano ba tawag natin, spiritual giant o ginamit ni Lord nung kapanahunan niya. Yun din yung kanyang naitanong nung siya'y nagmumuni-muni. Paano ba siya naging Kristiyano? So, parang madali, How did you come to be a Christian?
May kaugnayan kasi ito kasi ang daming pamamaraan minsan ng mga tao na hindi naman biblical para magtiwala sa eternal life. Nako, baka mamaya pagdating ng ating, kung tayo'y haharap na sa lumikha sa atin, di pala tayo makakapasok. Kasi yung ating palang naging pamamaraan ay, ito nga ang pag-uusapan na napakahalaga. Ang batas, mamayang konti kay Pastor Fred, requires or demands righteousness, but the grace of God gives righteousness. Yan natin, abangan nyo yan. Tsaka merong 5 salita na napakahalaga doon sa kanyang pinakabuod nung ating pag-aaral ngayong gabi sa Efeso 2, 8 hanggang 10. May 5 salita doon. Pero meron dong isa. Meron kasing concept yun yung 5 words na yon. Katulad ng grasya. Ako nga natuwa dun sa isa sa acronym ng grasya ng mga mangangaral. Ang grasya ay God's riches, ano yan? At Christ's expense. At si Spurgeon, dumating siya dun sa kanyang pagmumuni-muni dun sa naging katanungan niya sa kanyang walk o kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sabi niya, I ascribe wholly to Christ sa kanyang buhay. Holy yung W-H-O-L-L. Completely, exclusively on Christ, sabi niya. Pag sinabing ascribe, attributed. So, do you attribute sa iyong kalagayan ngayon na kung titignan natin, by God's grace, we have been yung ating spiritual blessing na galing kay Lord. Nako, abangan nyo itong kay Pastor Fred. O yung 5 salita, mahalaga yun. At isang salita lang, grasya, pananampalataya, kaloob, gift, kaloob, tsaka yung, tignan nyo yung salitang save, past tense yun, mga kapatid. Why? Di ba? Past tense, save. So, you don't have to earn it, not by merit. Nako, napakaganda. Abangan nyo to. Again, doon sa kailangan, yung ating saving faith na pag-uusapan dyan, ay may 3 sangkap yan. Mahalaga yan. Yung knowledge, assent, tsaka trust. Knowledge, assent, tsaka trust. Kasi merong minsan hindi alam ang Word of God. Pero basta manampalataya ka lang, okay na yan. Minsan nalilihis, naiiba ang kanilang mga nagiging way. Kaya nga ang title nito. Again, ano yung assent? Hindi lamang assent. Kasi pag sinabing knowledge, you know who God is. You know who Christ is. You know who the Holy Spirit is and how to live by sa ating pamumuhay as Christian. Hindi lamang assent. Ano ba yung assent? Hindi ka lang mag-believe o agree because even Satan believe. There must be an action. There must be a commitment. Ito na muna, wag na muna. Ito lang. Ako lang nalulugod. Are you going to receive or are you going to achieve? Pakinggan natin. Pastor Fred, ikaw na. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At magandang araw sa ibang lugar. At ang ating pagtitipon ito sa Bible study ito ay malalaman natin. Marami kasing tao ang namumuhay ng spirit ng sagana, pero hindi nila alam na silang lahat ay sagana. Kaya ang title natin is Receiving and Receiving Not
achieving. Buksan po natin sa Efeso 2, 4 hanggang 10. New American Standard Bible. But God, being rich in mercy, because of His great love which He loved us, even when we were dead with our wrongdoings, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the boundless riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which He prepared beforehand, so that we would walk in them. This is the message of the Lord. Manalangin po tayo. Mapagpala na Ama, Diyos na mapagmahal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng aming biyayang natatanggap, especially this Lenten season, O Lord, na malaman namin at maunawaan namin, Panginoon, kung kagano mo kamahal, kung kagano mo kami hindi pinabayaan, Panginoon. Kaya sa gabing ito, mangusap ka sa amin. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. At ninanais ko na tayong lahat ay, dahil Bible study, magbukas tayo ng Bible natin. Okay. Meron po isang church sa Revelation. This is the church in Ephesus. Ganito po ang nilalaman. Pakinggan nyo, ha. Church at Ephesus. Sa verse 1, to the angel of the church in Ephesus write, the one who holds the 7 stars, in his right hand, the one who walks among 7 golden lampstands, say this. So, si Lord ang nagsasabi, I know your deeds, and your toil, and perseverance, that you cannot endure evil men. You put to the test which those who themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. And you have perseverance, have endured for my name's sake, and have not grown weary. But I have this against you. You left your first love. Napakaganda. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat naghihirap, nagpapakasakit, alang-alang doon sa gawain ng Panginoon. Pero meron siyang para pa sinabi, meron akong hinanakit doon sa mahal ko. Bakit? Nung araw, mahal na mahal mo ko. Ngayon, hindi na. So, ipinahihiwatig na hindi yung mabubuting ginawa mo ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Panginoon ay yung pag-ibig mo doon sa kanyang mga salita na binitiwan sa ating lahat. Dito rin sa Efeso, pasanan sa Efeso, kasi doon sa nalaman mo, nakilala mo, nalaman mo rin yung the vastness of the riches
of the spiritual blessings that God has given us. Pero, yung spiritual blessings, hindi maintindihan. Nasa Kanya ng lahat. Wala ka nang hahanapin pa because of the grace and mercy of God. Naghahanap ka pa ng iba. Wala na. It is finished. The work of salvation is finished. Tingnan natin yung tanong. Meron ako mga katanungan dito sa atin, ha, bago tayo. Tanong. How sure that we are saved? During Holy Week, is it our usual practice to do the following observance? Ito ay nasa attitude natin, nasa real purpose kung bakit natin ginagawa. Reading the passion, yung passion natin. Ha? Bisita iglesia, fasting and abstinence, do the way of the cross. Does this make you feel that you are saved? Kung iniisip mo ba na yun ang magliligtas sa iyo? When you have done good works, through charity works, do you consider this a basis of your salvation? Tingnan niyo ating puso. That God has the duty to give you merit on doing good. Napakagandang tanong. How sure we are when we receive salvation. Kung tayo nakatanggap ng pagpapala ng kaligtasan ng Diyos, tiyak na tiyak ba? When at this time somebody will ask you, are you saved? Yon, maliwanag yon, ha? Ligtas ka ba? Maraming sasabi, ito ba naman tanda ko ito, hindi ko alam kung ligtas ako o hindi. So, sa kakulangan ng salita ng Diyos, maraming tao ang hindi nakakaunawa, lalo na itong Lenten season na ito. Maraming nagpapahirap ng katawan. Akala nito, ito ang kaligtasan. Nagpapasa ng cross. Akala nila, ito yung kaligtasan ng pagpapahirap sa sarili. Nagpapapalo sa sarili. Naku, layo. Kasi po, meron kami bahay sa Kainta, meron kami sa Taytay, meron kami sa Antipolo. At ito po yung daanan talaga ng lahat ng ano. From Metro Manila papunta sa Antipolo yan. Wala pang tsinelas yun, ha? Wala pa. Marami doon na naglalakad, nagpapahirap, nagpapako, ganun. Ito ang ginagawa nilang basis ng kanilang kaligtasan. Salamat na lamang sa mga panahon ito. There are innovation in the church. Yung pong mga nagpapasa ng cross para malaman nilang ito ang para sila maligtas, hindi na po pinapapasok sa simbahan sa Antipolo. Yung mga naglalatay sa sarili, hindi na rin po pinapapasok. Doon po sa Quiapo, hindi na rin po inaalab yung maglakad ka ng panahon to be saved. There are some of the innovation in the church. Kaya ito pong lahat na to, dahan-dahan, tayong pong lahat ay tinuturuan ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa Efeso 2, yung old life natin, in the past you were spiritually dead because of your sins and your transgressions. You followed the ways of the world. You follow and obey your lust. Puro kahalayan,
lahat ng klase na aayaw ng Panginoon, yun ang ating ginagawa. Pero yun sa ating binasa, sabi ganito. But God, subalit ang Diyos, being rich in mercy, because of His great love in which He loved us, dahil sa napakayaman ng awa ng Diyos, na hindi masukat at hindi maarok ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, even though when we are yet sinners, Jesus Christ died for our sins. And that means, by grace, you have been saved through faith. Verse 6, He raised us up with Him, seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the boundless riches of His grace, His kindness towards us in Christ Jesus. Kaya nasabi ko kanina, na ayos na eh, natanggap mo na. Eh bakit gawa ka pa ng gawa ka pa ng gawa doon sa verse 3? Ang lahat ng spiritual blessings ay binigay na sa atin ng Panginoon. What we have to do is just to realize that we are blessed by God spiritually. Napakaganda eh. Hindi ko maisip, hindi ko makarok kung paano itong napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Ayan, verse 7 ang sabi, so that in the ages to come, He might show the boundless riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Boundless. Ano yung boundless? Walang hangganan ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin by His grace. Kaya sabi sa verse 8, for by grace you have been saved through faith. This is not of yourselves, it is the gift of God. Kaloob lang ng Diyos to. Huwag mo nang aksayahin. The finished work of Christ. Tapos na eh. Huwag ka nang magdagdag pa. Not as a result of works, so that no one may boast. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which He prepared beforehand so that we would walk in them. Sabi sa isang version, He has ordained for us beforehand. Itinalagay na tayo ng Diyos. Itinalaga na ng Diyos beforehand. Nakaprepare na itong good works para ating gawin, pero hindi nating alam kung paano yung pagkakaprepare saan, paano yung good works na ito. The good work is just a result of the grace that God has given us. Marami nagtatanong, paano yung good works? Paano yung good works? Maraming umuupasala din sa mga talatang ito. Kasi yung iba, binibitiwan yung 10. Ang sabi sa 10, for we are His workmanship. Tayo bagong nilalang ng Diyos. When anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone, a new life has begun. We have been justified by God. We have been made righteous in God. Not because we're good, but because of grace and mercy. Ginawa tayong bagong nilalang noong makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Napakagandang mga talata. Hindi po ba? Okay. Ngayon, marami rin ang gusto na tulad ngayong mahal na araw. Maraming ginagawa na nga pamamaraan kung paano sila maliligtas, yung ating tanong kanina. Salvation is finished. We have just to receive. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo yung sinasabing kamatayan, namatay na tayo sa ating dating buhay at ang ating buhay ngayon ay bago na. This is the new life in Christ that we have been experiencing since then.
natagpuan ko ito noong April 20, 1985. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. When anyone is joined to Christ, is a new being, the old has gone, a new life has begun. Merong growth, merong pagbabago sa ating sarili. This new life in Christ, kailangan mag-grow. Kung hindi tayo mag-grow, kapatid, meron tayong tinatawag na yung spiritual, yung mga bansot ba yun? Spiritual, Pygmy. Hindi po tayo yon. Tayo yung mga taong umaasa sa pagpapala ng ating Panginoon. Ito bang sa Romans 7 verses 1 to 7. Kasi it is not by works that you have been saved through faith in our Lord Jesus Christ, so that no one can boast. Pinaliwanag din ni Apostol Pablo sa Romans 7 verses 1 to 7. Yung ibig sabihin, it's not by your works. Kasi doon sa Romans, sa John 1:17, Moses came with the law, but Jesus Christ came with grace and truth. Nasa kanya yung grasya, nasa kanya yung katotohanan kung papaano tayo maliligtas. Ipiniliwanag din ni Apostol Pablo sa Romans 7 verses 1 to 7. Mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo sa mga nakakaunawa ng batas. So yung kanyang audience na church at Rome, nakakaunawa ng batas yan. Alam ninyong ang isang tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Your church at Rome, you know, alam ninyo na kapag ikaw ay may bagong buhay na, you are free from the law. Moses came with the law. Free ka na eh. Malaya ka na. Binigyan na ng analogy example. Tingnan natin ng analogy. Verse 2. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa. Habang nabubuhay ito. So, yung law of marriage, yung babae na may asawa, siya yung siya yung napapasakop sa batas ng pag-aasawa. Subalit, kung mamatay ang lalaki, malaya na siya. Okay. He was freed from the law of adultery. Malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking yon. So, pag namatay na, pwede ka na mag-asawa. Malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking yon. Verse 3. Kaya nga, kung ganon, siya'y magkakasala sa pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. So habang buhay, you're not allowed by the law. Ngunit, dalawang ngunit na to, ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya, you're free sa batas ng adultery, batas na iyon, at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala sa pangangalan niya under the law of Moses. Maliwanag po. Sa verse 4, ganun din naman mga kapatid,
namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. So, patay na yan. When anyone is joined to Christ, he is a new being. Patay ka na. So-called baptism, you're inalubog ka na sa tubig, patay ka na. At nang iahong ka na. The goodness of resurrection is there. Bagong buhay ka na. Kaya ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Ayun, maliwanag. Dahil yung iyong relasyon o aking relasyon o ating relasyon doon sa lahat ng mga mundong ginagawa natin ayon sa Efeso 2, in the past we are spiritually dead because of our sins and our transgressions. We followed the lust of the flesh. Wala na yon. Tapos na. In the past, you were spiritually dead. But because of the greatness and richness of the mercies of God, mercy pa lang yun. And the boundless love of God, that while we were spiritually dead, Jesus Christ has saved us by grace through faith in Him. Malinaw na malinaw po na ang ating relasyon sa Panginoon ay magkakaroon ng bunga dahil sa ating relasyon sa Kanya, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kaya tayo'y naligtas. Verse 5 ang sabi, noong tayo'y namumuhay pa ayon sa likas na pagkatao, ang ating masamang hilig ay pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumagawa ng bagay na humahantong sa kamatayan. Okay, na natin ha. Si Apostol Pablo po ay meron ding may struggle din. Human as we are. Meron din tayong struggle. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung gusto kong gawin na mabuti ay hindi ko nagagawa. Ang ginagawa ko ay yung masama na hindi ko gusto. So merong struggle. Ang gusto kong gawin talaga ay mabuti. Pero hindi ko magawa eh. Pero yung ginagawa ko, yung ayaw ko, ano bang dahilan? At sino ang makalulutas nito? Apostle Paul tells us in Romans 7. Alam ko na. It is the sin that is in me. Yung kasalanan na nasa akin. Ang nag-uudyok sa akin para gawin ko ang hindi ko gusto at ang gusto ko hindi ko magawa. It is the sin that is in me. And that is his struggle. Ikaw, ako, tayong lahat ay may struggle na ganun. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umaalipin sa atin. Patay na tayo eh. Because of our relationship with our Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, alam ko na kung sino ang makakatulong sa akin. It is Jesus Christ who saved me. Hindi dahil sa ako'y mabuti, kundi dahil sa kanyang ginawa sa krus. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay na espiritu. Doon sa 7, tinanong din niya kanyang sarili. Sabi, ang tinanong yung mga tao, sabi, ibig bin sabihin ito ang kautusan ay masama. Ang kautusan po ay nagpapakilala sa atin kung ano yung kasalanan. Hindi po nagtuturo yung kautusan.
na ganito ang gawin mo. Kasi naroon din sa batas na yon. Pag di mo nasunod yan, impyerno. Pag yan din nasunod mo, heaven. But the word of God says in Ephesians 3:23, all have sinned and fall short with the glory of God. Walang nakaabot. Walang nakatupad sa panuntunan ng batas ni Moses. Lahat nag-fall short in the glory of God. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ang ibig bang sabihin ninyo'y ang kautusan ay masama? Sagot ni Apostol Pablo, hinding-hindi. Kaya lamang, kung hindi sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. The law shows me what is sin. Hindi ko sana nalaman kung papaano pagnanasaan ang pag-aari ng iba kung hindi sinasabi ng batas. Huwag niyong pagnanasaan ang pag-aari ng iba. But the law is pure. The law is good. The law is not burdensome. The law teaches us. He is our tutor, pointing us to Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. Ito ang purpose. Kaya hindi masama. Ang kaso lang, ang tao, ang hindi makatupad sa lahat na pinag-uutos ng Panginoon. So in verse 12, sabi, so the law is holy, pure, spiritual, there's no conflict about it. I want to do what I do. Gusto kong gawin yung hindi ko magawa. Salamat na lamang sa Diyos, sabi sa verse 25. Through Christ, naaayos ko ang buhay ko. So, ang batas nagre-require ng righteousness. But the grace of God gives righteousness. Ibinibigay ng batas yung katuwiran because the grace justifies us. Pero yung batas requires righteousness. Kailangan ganito ka, kailangan ganito ka. Pero yung grace gives the righteousness of Jesus Christ while He died on the cross. It is not achieving, but receiving what God has done on the cross. Tayo pong lahat, mga kapatid, na nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon. It's not on performance, but the deserved favor. This deserved favor galing sa Kanya. At tayo ngayon receiving the unmerited favor of God. If our good works, it is deserved favor, obeying perfectly. Ang grace is unmerited favor. Pero yung work, dineserve ito dahil we or you perfectly obey the law. But it is based on undeserved favor, perfectly offered to believers. Napakaganda po. Yung nangyari sa buhay ko, nangyari sa buhay mo, kung sino nakikinig ka ngayon, bilang patotoo ng kabutihan ng Diyos. The abundance of grace and the gift of righteousness reign in life to the one who is our Lord Jesus Christ. Natagpuan natin lahat nasa iyo na.
self-effort to receive favor is not God's way, but based only on receiving Christ, and through the finished work of Christ, the abundance of grace and gift. 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin to be sin in our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Ngayon, sineselebrate natin ang Lenten season. Work on the cross. Sabi ng Panginoon, it is finished. Eli, Eli, Lebaktani. My God, why have you forsaken me? Hinayaan siya ng Diyos na mamatay sa krus upang lahat tayo na umaasa sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan. This is the accepted sacrifice, the propitiation that was offered in our behalf by our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos ngayon, alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Maaaring masabi natin, papaano ako ngayon? You just celebrate the goodness of the Lord. Yung yung thief sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang sabi niya, isama mo ako sa paraiso. Ang sabi ni Lord, today, you will be with me in paradise. Tinanggap niya ang kamatayan na naaayon sa kanya. Subalit nagtawagin niya si Lord. Nagkaroon ng ugnayan sa krus. Sabi ng Panginoon, today, you will be with me in paradise. Not by our good works. It is by the richness of His mercy. By the great love of God that He has shown to us through our Lord Jesus Christ. Prepared tayo ngayong Lenten season na ito, mga kapatid. Napakarami ng katuruan na ating nadidinig. Ipamuhay natin ang lahat ng ito. Ang kaligtasan na ating hinahanap ay naganap na. 2021 years ago. Manalangin tayo at magpasalamat sa Panginoon. Dakila naming Ama, salamat po sa napakadakilang pagpapala na aming tinanggap nang ikaw ay mamatay sa krus at muling nabuhay. Tulad din namin nang kami mamatay sa aming sarili at muling nabuhay nang kami magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. At kung sino man ka nakikinig ngayon na wala pang personal na relasyon sa Panginoon, I encourage you tonight to receive Him as His personal Lord and Savior. If you confess that Jesus is Lord and receive Him in your heart, you will be saved. Walang pangalan na ibinigay sa langit at sa lupa kung hindi ang pangalang Jesus. Allow me to lead you to a simple prayer of acceptance. Dakila naming Ama, mapagpala naming Diyos, pinagsisisihan ko po ang aking mga nagawang mali kung paano ako maliligtas. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay.
upang matupad ang ninanais mo, na ang aming mabubuting gawa ay resulta lamang ng aming pakikipag-ugnay sa iyo, Panginoon. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, O Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. 2 Timothy